Habang nasa Diwata, pares overload kami. Agaw pansin sa akin tong batang to. Lumapit sa table namin at saka tumitingin-tingin at hindi namin namalayan. Nakita namin na nag-aantay na matapos kumain yung mga ibang kumakain sa mesa at yun pala hinihingi yung buto para ipapakain sa kanyang paso. Sa di inaasahan, lumapit sa amin at yun, akala din namin hinihintay kami na matapos at saka kuhanin yung buto ng manok na kinakain namin. At saka bigla niyang sinabi na hingi daw siya ng pera para pang allowance siya. At sabay rin tanong ko, na nag-aaral po ba kayo? Sabi niya, opo daw. Sabi ko naman, baka hindi totoo yun na nag-aaral ka. At dahil maraming bata ngayon na nagsabi nag-aaral pero hindi rin naman pala. Sabay sabi ko sa kanya, bawal magsisinungaling. At kung totoong nag-aaral po kayo, ipapakita niyo po sa amin yung bahay niyo. Sabay sabi ko sa kanya, tanong na, saan po kayo nakatira? Sabi niya, nandun lang po doon sa gilid ng kalsada na mayroon silang payong. At kung uulan naman ay mayroon silang trapal na papasilungan. At sinabi ko rin sa kanya na sige, kung totoo yung sinasabi mo, dadaanan namin kayo mamaya doon sa tinitiran niyo. At wala, hindi rin siya nagdadarawang isip. Sinabi na okay po, puntahan niyo po yung bahay namin na tinitiran. Yun yung kubo. Kinanong ko siya kung tapos na ba siyang kumain. Sabi niya, hindi pa daw siya tapos kumain. At sabay naman sinabi ko na sige, bibilhan ko po kayo ng pagkain para may makakain po kayo. At tinanong ko rin sa kanya, ano ba yung hanap buhay na mayroon yung pamilya niya. Sabi niya, wala rin po daw. Silang wala daw magkapatid yung naghanap ng pagkain na tumutulong para sa kanilang pamilya. At doon ako nababahala at nagtunaintindihan na kung ba't ganon. Na kahit papaano, naisip ko na kahit sa kahirapan ng buhay, hindi nila binaliwala yung pag-aaral. At dito na, sa puntong ito, pinapapila ko na po siya dito sa pilahan para makapagbayad kami. At pinapapili ko siya kung ano yung gusto niyang bilhin. Yung pares overload ba? O yung Chicken Joy Diwata na kung tatawagin nila ay Chicken Joy. At yun, sabi niya sa akin, Chicken daw yung bibilin niya. At yun, habang nag-aantay, medyo nahiya pa siya na pumila. Sabi ko, huwag kang mag-alala, huwag kang alis dyan dahil bibili tayo ng pagkain. Yan naman, tinanong ko siya kung saan siya kakain, kung nandun na mismo sa pwesto ni Diwata o doon kay mama niya. Sabi niya, dalhin lang daw niya yung pagkain para sabay na silang kakain ng mama at saka papa niya. So siya pala ay grade 5 na daw. At siyempre, para naman malaman ko yung totoo, napaisip ako, nasabi ko, pag-uwi namin, dadara namin yung kinitirahan nila. Kahit paano, ma-witness ko mismo kung gaano katotoo yung sinasabi ng batang to. At sa puntong ito, hindi ko pa naitanong kung ano yung totoong pangalan niya. Kasi nag-focus kami sa bibili na pagkain dahil paragay ko, gutom na siya. Ito na. Huwakan mo na. Okay na yun. May chicken na yun dyan ha. Sige, okay na. Pwede ka ng uwi. Dali mo na doon sa kapatid mo. Ha? Okay na? Sige. Pero nakikita ko sa mukha niya yung kasiyahan habang kami nag-usap.
Parang hindi ko feel yung malungkot na nararamdaman ng isang bata kahit man na hindi pa siya kumain, naggutom. At yun, pinauwi ko na siya. Nabitbit na yan dala yung pagkain at sabay ko binidyoan sa labas. At nung lumabas na kami galing ng parking, so dinaanan namin sila dito at nabutan namin na sila ay kumakain. Yung mga bata kasi na nag-aaral pero hindi pala, tapos sabihin nag-aaral. Kaya doon sabi niya nag-aaral siya, kaya doon ako nawa mas persig yung kahit mahirap pero nag-aaral ganun. Dito grade 5. No wiper. Kawiper po yung sila sa lista. Oo. Kaya tinanong ko kanina ano yung anak buhay, sabi niya doon lang daw sabi ko patuloy lang sa pag-aaral ganun. Saan yung pang ilang siya sa magkakapatid? Ambal po yan sila eh. Ganun po. Ito yung kayo eh. Isa. So parehas sila grade 5? Grade 5 po. Dalawa. Yung babae po, grade 8. Yung lalaki po, grade 7. Ayun, ang ganda naman. Saka yung pinaka po sa grade 2. Ang garap ganun sa mga bata na ganun. Kasi maraming mga bata ngayon, kunting hirap lang, parang hindi na binaliwala na yung pag-aaral. Mabuti sa kanila. Kahit pa paano, nagkapag-aaral sila. Aanin talaga sila. Sige po, yun. Sabi ko mag-aral lang. Tapos dala-dala niya yung aso niya kanina. Amis ako eh. Sabi ko, busog na busog yung aso doon kasi maraming pagkain. Palagi kami dito pumupunta rin. Saan ka ba? Kaya di bata? Oo, palagi kami dyan. Kaya sabi ko, pag babalik kami dito, may mga damit akong dalhin. Para kahit paano magamit din ng Ito nga, nakatapon ko lang. Oo. Di paano yung mga niyo dito, saan kayo naglalaba? Sa likod lang na ano. May tubig po ba dyan? May tubig po dyan? Wala. May napunta rito. Gigit. Nagdi-deliver lang. Nagdi-deliver, so binibili niyo yung tubig? 20, isang container. Ganun po, ano? Ba dito lang kayo natutulog? Paano kung wala ng alak ha? Kapal lang. Ganun. Pero hindi kayo pinagbawalan dito? Nagbabawalan din po kahit sa pagtitinda yung sinisita pa kami. Pero kahit pa paano yung mga pulis dito nakakaintindi rin? Kaya pag siya babal. Bumalik. Kaya nililigod mo na namin. Talaga kami. Pero taga saan po kayo ate talaga? Dito na talaga. Taga Pasay talaga kayo? So matagal na kayo dito? Ano pa kami rito? Yung hindi pa totoo. Hindi kaya yung ganito sa may tulay. Okay. So yun yung grade 8? Yun yung anak mo isa? Ay, Ano? Ano doon, pinunta ng kapatid niya sa kanto naglalaro. yun. Kaya lang sabi ko nga siya kahit mahirap, siyempre kanya-kanya tayong ng paghihirap. Kahit na-miss ako kasi yung sinabi niya nag-aaral, tapi siyempre kahit mahirap nag-aaral, dun mo malaman na talagang Ay, yun nga lang bumabawi sa mga sa madamit nila eh. oh. Ay, wala pa dito sa Kaya kuya, saan ka hanap buhay nyo? Wala ako. Nag-sideline kayo ng ganito? Yan lang po. Napaikot lang kahit nagbabawalan. Sige lang, kasi importante na hindi tayo gumawa ng masama, diba? Kaya magtinda bawal. Namas na ako sa mga bata mo na nag-aaral lahat sila, di ba? Sige. Ano po pangalan niya kuya? Budoy ko. Modjay? Budoy. Budoy. Si ano pangalan na? Ochi. Yun maganda yung nakasmile lagi. Yan, di ba? Pero patuloy lang kahit mahirap. Siyempre, hindi mo alam, darating yung time. Maano yung utak nila, maadlot sa pati. Oo. Huwag natin isipin na hanggang dito lang tayo na sitwasyon. Darating yung time, makaahon din tayo. Tiwala lang sa man tayong naghirap ng ganito, marami rin eh. Pero ang lamang na sa kanila, kahit mahirap, nag-aaral. Yan yung mabuti. So, kung balik pa kami dito, magdala kami ng damit ha. Pero punta kami dito, kung ano lang pwede namin may tulong. Ito kami. Nauna ka din eh. Ito nga, sabi ko umuwi na rin sa may upahan. Kaya bubulo ng mga bata.
May mga... Saan uuwi? Anong pangalan mo ate? Hindi po. Ay, hindi. Saan kayo uuwi dapat? Ikaw ba? Saan po kasi kami? Meron kayong unapahan doon. Yung kung anong problema doon, ba't wala kayo doon? Makukulit po kasi. Siyempre nakakaya naman po Sabi sa ano, mga ano. mga kapitbahay, yung ano, Mga gamit? Kumukuha ng ano? yung ba? Hindi po kasi diba sa paupahan, sa isang kwarto tayo wala. Siyempre nakakaya naman po. So, ibig sabihin, nagbabayad kayo doon na wala kayo? Ay! Pero at least yung paano, pansamantala lang na, na umuwi kayo doon. Ang ano, mga nagkambawan, napaulit sila sa dito lang ako. Sige lang, tiis lang sa takbo ng buhay. Importante yung mga anak mo nag-aaral sila ng maayos. Malay mo, balang araw, sila yung makahon sa mga buhay na ganito, di ba? Yun lang, yun.